Kumusta na po kayo? Muli po, salamat ng marami sa lahat ng mga sumusubaybay dito sa aking FB Live. At pinakahahangad ko po, gaya ng dati, napakinabangan po ng mga sumusubaybay sa akin na miyembro ng Samahang MCGI o ang Dating Daan, itong ating palatuntunan. At sana po ay muli kayong kaawaan ng Panginoon Diyos dahil sapagkat marami po ang tumawag sa akin noong isang gabi at yung iba po ay mga manggagawa pa, mga manggagawa pang tagapagturo. Hindi na po sila dumadalo sa kanilang tinatawag na prayer meeting, sa kanilang pasalamat, kasi po naunawaan nila, bunga ng pakikinig dito, na sila po ay wala sa tamang paraan ng paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Bago tayo magsimula ay binabati natin itong ating mga palagiang sumusubaybay. Ito po, ayan. Pagbati po, pag-play natin yung ating music na paborito ni Bud Eli Soriano. Pagbati po kay Carex Kamanong ng Target on Air. Kumusta na po kayo? Ang mga taga San Pedro, Calamba, Laguna, Catanduanes, Alinabon, Sabate at Simbulas family. Sa Kalasuyan, sa Cotabato North. Sa Mindanao po ito. Kumusta kayo mga kapatid? Ang Lupo Aklan, Wansay, Hong Kong, Tala Estate sa Caloocan North. Darangan, Rizal East, Balintawak, Kamanava area, Kupang, Pampanga East, at maging ang lokal po ng Eden, diyan po sa Pampanga. Reyes family, Purok Jess ng lokal po ng Binondo, at sa kanilang obispo, ang Katoliko. Kumusta na po? Pati sa kanilang destinado si Karemsi, lokal ng Santa Lucia, Quezon City, lokal ng Kabadbaran, Agusan del Norte. Kumusta rin po ang Pereyo family sa lokal ng Tinmark sa Rizal, De La Pasión family, Camarcleo, Plamo at Giselle Joy, Plamo sa distrito po ng Aklan. Kumusta po ang lahat ng taga sa Aklan? Ingat kayo mga kapatid. Ka Gerson, Pama at ka Gail, diyan po sa Momblon, Momblon, Barakiel family, at Lingling family sa lokal po ng Mandoriao sa Iloilo South. Kumusta po ang mga taga Iloilo, mga kapatid? Ang Jorge family sa Vienna Center sa Northern Europe. Kumusta kayo? Lokal ng Antwerp sa Belgium, sa Western Europe. May mga taga Western Europe na sumusubaybay sa atin. Camargue Angelo Tansico, lokal ng Graceville sa Bulacan East o Pilipinas naman ito. Diyan po sa Cavite, kumusta po si kapatid na Karen at ang buong pamilya nila, lalo si Popoy Ligaspi Sayas, diyan sa Kumbalay, Cavite. At maging sila ka Boning Ligaspi at Kayoli, kumusta na po kayo? At sa pagkakataong ito ay mahalaga itong ating tatalakayin. May mga nagko-comment, bakit ito tinatawag at ipinipili natin itong dalaginding? Hindi po sa akin ang galing yan. Alam ba ninyo, para sa mga bagong sumusubaybay, yung code na dalaginding, yan po mismo ang code ni Brad Eli at ipinakilala niya ang kanyang sarili na dalaginding. Ang katunayan, ito patotoo ng kanyang chief security na si Mr. Bert Miranda, kasama nag-uusap sila ni Brad Willie Santiago. Si Brad Willie po, para sa kaalaman ng lahat, 19 na taong miyembro sa Samang Dating Daan at tagabasa sa programa ni Brad Eli. Ito po yung pag-uusap nila. Ang code natin sa kanya, dalaginding. Dalaginding, parang hindi halata, hindi ba? Siguro ba nakakaalam ng code na yan, Dr. Bert? Yung sa security, yung grupo namin sa security, pag sinabi ng dalaginding, alam na ang sinunod. At kahit po si Sister Baby, Kaya nung, ready na pa si dalaginding, sabi ko sa tumawag sa radyo, nandun sila sa sa grupo ni Sis Baby. Baby Taba. Baby Taba, ayan. Kaya sabi ko hindi pa ready si dalaginding. Ikatabi ko Tito. Sabi ni Tito, Toy, sabi mo sa kanila, ready na. Inaamin na siya Yan po. Kaya yung dalaginding, hindi sa amin ang galing. Doon mismo sa grupo ng mga kaanib po sa samahang ang Dating Daan. Puntahan na natin, anong ipinagmamalaki po ni
Bad Eli, aka or alias Dalaginding, sa kanyang pagtuturo. Matindi ito eh. Uunahan ko na. Ayon sa kanya, siya raw po ay hindi mambobola. Kahit upahan siya, sipin nyo, kahit upahan siya, hindi rin siya mambobola. O, pakinggan natin siya. Magalit na sa akin ang lahat ng tao pag ang sinasabi ko totoo, Mahina. sasabihin ko pa rin. Pero, kung ang sasabihin ko pambobola lang sa kapwa, kahit upahan mo ko, hindi ako mambobola ng kapwa. Kaya nga iba ako sa lahat ng nangangaral sa panahon ito eh. Hindi ako nambobola eh. O, yan po ang kanyang sinasabi. Siya raw po ay iba. Ang tindi ng kanyang emphasis eh, pagdirin eh. Kaya nga iba ako sa lahat ng mga ngaral eh. Kahit upahan daw siya, hindi siya mambobola. Para po sa mga hindi naman gaanong nauunawaan yung terminong pambobola, eh, tinignan ko po sa diksyonaryo o talatinigan, yung pambobola, hindi seryosong pagsasalita. Yan ang kahulugan. Ano pa? Pambibiro. Kung tawagin nga po sa Ingles ay flattery o kaya ay insincere expressions. Insincere expressions. Walang katapatan na pagpapahayag o pagsasalita. Yan ang pambobola. Eh hindi raw po siya ganon. Eto tanong. Nagsabi ba siya ng totoo sa bahaging yan? O eto ang kanyang kayo nang humaton. Lahat ng kasong i-file nila nakakarating sa husgado. Salamat sa Diyos, na-dismiss na lahat. Isa na lang ang natitira. Mahigit 20 kaso, na-dismiss na sa tagal nang wala ako sa Pilipinas na patunayan sa korte, walang sufficient evidence. Isa na lang ang natitira yung nang rape daw ako. Oh, yan ang sinasabi niya. Medyo nangiti lang po ako doon sa bahagi sa huli. Nang rape daw. Nang rape daw ako. O sabi niya yon, no? Ine-emphasize niya yung terminong daw. Nang rape daw ako. Ngayon, ang ipinapapansin ko po sa inyo, yung sinabi niya na di umano, dismiss daw po lahat, all. Oh? All cases. Lahat ng kaso po, dismiss. Bakit daw? Sapagkat sa korte raw, walang sufficient evidence. Walang sufficient evidence. Yung kaso na isinampa laban sa kanya. Nung sabihin niya yun, siya ba'y nambobola o siya'y nagsisinungaling? Pakinggan natin itong nabalita. Yan po ay noong December 27, 2018. Ito ang balita tungkol sa kaso ni Brad Eli laban kay Ginoong Wildy Almeida. Pinagtibay ng Korte Suprema ang hatol na guilty laban sa leader ng ang dating daan na si Elin Soriano sa kasong libelo na inihain ng isang leader ng isang samahan. 20 taon na ang nakalilipas. Sa 11 pahinang desisyon, kinatigan ng Supreme Court First Division ang bahagi ng naunang hatol na iginawad ng Iriga City Regional Trial Court Branch 60 noong June 8, 2012 at kalaunan ay pinaboran ng Court of Appeals noong 2016. Pinapanagot ng Korte Suprema si Soriano sa reklamong inihain ni Wildy Almeida na leader ng Jesus Miracle Crusade International Ministry matapos siya murahin. Oh, batay po yan sa news, balita. Yan po ay December 27, 2018. Guilty. Oh, hindi dismiss eh. Guilty. Beyond reasonable doubt. Etong si Bad Eli Soriano. Sa kaso niya, laban po kay Ginoong yung Pastor Wildy Almeida. Yung kaso naman po, laban sa amin. Oh, kasi mahilig siyang magbura, magtungayaw, yung tinatawag sa English na oral defamation. Eto tanong, ano ang hatol sa kanya ng Korte Suprema? O ito'y nabalita po noon namang December 16, 2015. 2015. Tanong, dismiss ba? O pakinggan niyo ang nabalita. Welcome back. The Court of Appeals upheld with finality its ruling in April that ang dating daan leader Eliseo Soriano could no longer appeal
his conviction from the libel case filed against him by the Iglesia ni Cristo. The Court of Appeals upheld the Quezon City Court's refusal to entertain the appeal of Eliseo Soriano against his 2013 libel conviction. December 16, 2013, Mr. Soriano was found guilty of 2 counts of libel against INC. Oh, di ba? Guilty po eh. Guilty. Yan ang hatol ng Korte Suprema o ng kataas-taasang hukuman. Eh baka sabihin sa akin ng mga miyembro po ng sa mga dating daan, kayo ang nagbabalita eh. Ang nagbabalita, Net25, yung Radyo Agila. O, di pagbigyan natin kung yan ang sasabihin ninyo. Kaya doon sa TV5, Channel 5, ano ang nabalita po? O, pakinggan natin ang pagbabalita noong December 2018. Tungkol din po ito kay Ginoong o kay Pastor Wildy Almeda laban kay Ginoong Soriano. Dismiss ba o guilty? O, pakinggan yung news. The Supreme Court affirms the conviction of Eddie Soriano in a libel case filed against him by another evangelist, Wildy Almeda, of the Jesus Miracle Crusade. The complaint stemmed from the comments of Soriano on his radio program back in 1998, where he called Almeda names including false prophet and pastor of demons. The Dating Daan evangelist was previously convicted by the Iriga City Regional Trial Court for 2 counts of libel. O, yan. Napansin ba ninyo? Dati na po eh. Hinatulan na siya. O na po, guilty. Naulit-ulit pagdating doon sa Supreme Court. Paano yung sinasabi niya kanina? Doon sa unang video na ating ipinapanood sa inyo. Pakiulit natin yung video number 1. Magalit na sa akin ang lahat ng tao pag ang sinasabi ko totoo, sasabihin ko pa rin. Pero kung ang sasabihin ko pambobola lang sa kapwa, kahit upahan mo ko, hindi ako mambobola ng kapwa. Kaya nga iba ako sa lahat ng mangangalan sa panahon ito eh. Hindi ako nambobola eh. Oh, hindi raw siya nambobola. At yun nga video number 2, ipaalala natin anong kanyang ipinagmamalaki sa lahat ng kanyang kaso. Eto ulitin natin. Lahat ng kasong i-file nila nakakarating sa husgado. Salamat sa Diyos, na-dismiss na lahat. Oh, yun. Isa na lang ang natitira. Mahigit 20 kaso, na-dismiss na Okay. sa tagal na... Sabi niya, na-dismiss lahat. Paano yung nabalita? Guilty. Oh, guilty ang kaso ng Supreme Court o ng kataas-taasang hukuman. Kaya tanong, nambobola ba siya? Ang sinasabi ba niya ay totoo o nagsisinungaling siya? Kayo ang magdesisyon sa nakita nyo na katibayan. Kaya dahil siya ay nagsisinungaling, ano po, hindi totoo ang kanyang ipinahahayag, kaninong anak daw ang tao pagka napatunayang sinungaling kahit pa pastor o humahawak ng Biblia? O, siya ang ating pasagutin. Hindi ka naman anak ng sinungaling ka, anak ka ng demonyo. Di ba? Pagka sinungaling ka, anak ka ng demonyo, di ba? Kaya yung mga naghahawa ka ng Biblia ngayon ng mga pastor, lalo na pag napatunayan mo mga sinungaling, mga anak ng demonyo yung karapatan na Biblia eh. O, kayo sumagot. Sabi ni Badeli, pag napatunayang sinungaling, yun daw ay mga anak ng demonyo. Kaya paano maghahatid sa kaligtasan ang isang tagapagturo ng relihiyon na siya mismo ay pinatutunayan niya ang kanyang sarili na siya hindi nagsasabi ng totoo, kaya siya ay anak ng dyablo o anak ng demonyo. Hindi po sa akin ang galing yun. Pahayag mismo niya yun. Kayo sinabi niya na pambobola, hindi raw siya nang bobola. Paano mangyayaring magkakatotoo? Yung sinasabi niyang hindi siya nang bobola. Ito, bibigyan ko kayo ng simpleng halimbawa. Hindi po ba't sa simula pa lang ng kanyang pagtuturo, 40 taon kanyang tinutuligsa, pinupuna ang pagtatayo ng Iglesia ni Cristo ng mga magaganda, naglalakihan, grandioso na mga gusaling sambahan o kapilya, tinutuligsahan niya yun. May puna pa siya, kami raw lagak ng lagak para sa pagtatayo ng kapilya, tapos tagpi-tagpi yung bahay. Kaya ito sabi niyo, katunayang pinupuna niya. Pakiplay natin yung video number 7. Gisdos, ang sabi niyang Gisdos, sila'y pinatototohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos. Kung hindi nga pagmamalasakit yun,
Kakainin mo na lang, ilalagak mo pa, pampatayo ng kapilya. Ang kapilya luxurious. Ang bahay mo naman tagpi-tagpi lang na plywood at saka yero na mantika. Oh, yan ang kanyang puna, oh. Luxurious daw yung mga kapilya namin. Tapos yung bahay, yung sariling tahanan, tagpi-tagpi. Sinagot ko na po sa nagdaan yan. Sinagot ko na, hindi kumibo si Brad Eli. Pero, nang may magtanong sa kanya, na ang sabi po ninyo, Brad Eli, yung kapilya o sambahan, hindi tinatahanan ng Panginoon. Ba't kayo may kapilya? Pinupuna kasi niya, yung aming sambahan, pero siya may kapilya pala. O hindi pa ba pambobola yun? Alam niyo kanyang sagot? Kaya raw sila may kapilya. Yun daw ay silungan pagka sila nagkakatipon. Number 8. Kaya ang tahanan ng Diyos, yung taong sumusunod sa kanyang aral, sa kanyang salita. Hindi yung kapilya. Yan ang dapat nyo maintindihan. Kaya kapatid na Gilbert, ba't kami may kapilya? Kasi wala kaming silungan pag umuulan. Kami talagang hindi kami nagpo-postpone ng mga gawain. Tinang ngayon, lockdown na. Meron pa rin tayong paraan para magkatipon. Yun ang dahil. Oh, yun ang sabi niya, yun ang dahil, yun ang rason, kaya sila may kapilya, silungan daw pagka umuulan. Tinanong ko po noon pa si Brad Eli Soriano, saan talata ng Biblia na kaya ka dapat magtayo ng kapilya o sambahan para maging silungan pagka umuulan? Saan talata ng Biblia yun? Hindi ho sa kumikibo. O kaya yung kanyang pagpuna sa aming mga grandyoso, naglalakihan, malwalhati, magagandang kapilya o gusaling sambahan, anong lumilitaw ngayon? O hindi ba nang bobola lang siya? Pinupunan niya, pero siya meron din daw. Lamang, huwag naman pong magagalit sa akin yung miyembro ng sa mga dating daan. Lamang yung sambahan po nyo, wala po sa kaayusan. Wala po Wala. 40 taon, itanong nyo kay Brad Eli, itanong po nyo sa kanya. Pwede kayong, total nagme-message kayo lalo kay Daniel Rason. Itanong nyo sa kanya ito, Brad Eli, hindi po ba't 40 taon kayong nanghihingi ng abuloy sa samahang ito? 40 years kayong nanghihingi ng abuloy. Bawat pagsamba, bawat pasalamat natin, prayer meeting, ang laging bukang bibig ninyo ay pera. Nanghihingi kay lagi ng abuloy. Ano mang paksa ninyo. Kahit ang pinapaksa ninyo, kalamidad, kapigatian. Pero ang dulo, panghihingi ng pera. Pag ang pinapaksa ninyo, yung mga masasamang bisyo. Pero ang dulo, pera uli. Bakit po ganun? 40 years kayo nanghihingi. Bakit ang sambahan natin ay nasa kaawa-awa at abang kalagayan? Bakit hindi po kayo nagpatayo ng magagandang sambahan katulad ng kapilya o sambahan ng Iglesia ni Cristo? At tanungin niyo siya, bakit ang lagi niyo nalang pinatatayo araw-araw ay si Yuli? O Brad Yuli, huwag ka namang maupo dyan. O kayo huwag ka namang mahiga dyan. Sana naman tatayo ka. Huwag laging nakahiga ka dyan. Ba't ganun? Di ho ba? Sa Iglesia ni Cristo po, tuloy-tuloy ang pagpapatayo ng mga gusaling sambahan na yan po ay nagmula sa mga kusang handog. Ipinapapansin ko po sa inyo, kusang handog, hindi tinakdaan ng kaamig. Hindi po sinabihang 1,000 ka, 1,000,000 ka, hindi po. Kusang loob na handog, batay sa pagkakilala at pananampalataya at iginiginhawa ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kaya sa Iglesia ni Cristo po, para doon sa mga sumusubaybay sa amin na hindi pa po kaanib sa Iglesia ni Cristo, tingnan ninyo, ang napakalinis po, walang korupsyon, ang napakalinis na pananalapi sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kaya sino ang may korupsyon?
Paano nyo masasabing walang korupsyon? Yung abuloy kayo ng abuloy, pero wala kayo natatanaw na anumang mga maaayos na gusaling sambahan ninyo kung pag-uusapan ay relihiyon. Kaya isa pa, ang sabi ni Brad Eli, hindi raw siya ng bobola. Kahit, sabi nga niya, kahit upahan niyo ako, hindi man bobola. Iba ako sa lahat. Ang tindi ng Brad Eli, ang tindi po niyo magsalita. Yung salita niyo lang yun, pambobola na po eh. Ulitin niyo, pansinin yung terminong, iba ako sa lahat ng mga ngaral. O, pakinggan po natin yung video number 1 na ating i-play kanina. Magalit na sa akin ang lahat ng tao. Pag ang sinasabi ko totoo, sasabihin ko pa rin. Pero, kung ang sasabihin ko pambobola lang sa kapwa, kahit upahan mo ko, hindi ako mambobola ng kapwa. Kaya nga iba ako sa lahat ng nangangaral sa panahon ito eh. Hindi ako nang bobola eh. Ayun, napansin nyo, iba ako sa lahat ng mga... Talagang iba po si Brad Eli. Eh bakit? Nagsasalubungan ng kanyang pahayag, kontra-kontra. Iba sinabi ngayon, iba yung sinabi nung isang araw, iba nung isang taon. Ito katunayan pa. Ito ba, hindi pambobola? Ano po? Oh? Hindi ba ito pambobola? O, ipinapapansin ko sa inyo. Halimbawa, yung tungkol po dito sa nauukol sa pang-aasawa. Aral po, doktrina. Pansinin po nyo, ulitin ko. Aral po, doktrina sa samahang ang dating daan na pinamumunuan ni Brad Eli Soriano ang nauukol sa pag-aasawa. Kaya nga napakarami po niyang itiniwalag noon ng mga manggagawa. Lalo na, marami po siyang itiniwalag, isinirkular sa lahat ng kanyang mga lokal. Ang kasalanan po ay ang bunga, kasalanan, ang pag-aasawa. Bakit? Sapagkat talagang bawal kay Brad Eli noon pa sa kanyang samahan ang nauukol sa pag-aasawa. Pero dumating po ang panahon, alam niyo nangyari? Binago ni Dalaginding yung doktrina ng pagbabawal ng pag-aasawa sapagkat si Daniel kailangan niyang ikasal at papag-asawahin. Anong katunayang doktrina noon pa? Ito, baka hindi alam ng mga bagong kaanib sa ang dating daan. Pakinggan niyo ang sinasabi po niya dito po. Itong video na ito, pakinggan niyo. Video number 9. Maniwala kayo sa akin. At pag naniwala kayo, pag nasa langit na kayo, makakaalala nyo. Ako siguro, hindi ako napunta rin sa langit, hindi ako naniwala kay kapatid na Soriano. Bakit? Mahihirapan ka makapunta sa langit pag nag-asawa ka ngayon eh. Mahihirapan ka makapunta sa langit pag nag-asawa ka ngayon eh. Kabalisan ang haharapin mo eh. Ayun, ano po sabi niya? Batay po sa kanya ay mahihirapan daw pong mapunta sa langit kapag ka nag-asawa. O, yun ang kanyang pahayag. O, mahihirapang mapunta sa langit pagka nag-asawa sapagkat kabalisahan daw ang aabutin. Hindi lang yan. Ano pang kanyang ipinagmamalaki? Marami na raw po siyang napatandang binata at napatandang dalaga. Kaya nga pinaakyat po niya sa stage yung matatandang binata at dalaga sa kanilang pagsamba. O, pakinggan nyo. Ito ang video number 10. Ako nga eh, marami na akong napatandang dalaga at binata eh. Mamaya, lahat ng matatandang dalaga at binata, papakita ko sa inyo kung gano'n na sila katatanda. Sa state, tatawagin natin yung mga nagsitanda ng dalaga at binata dahil sa aral na kanilang narinig mula sa banal na kasulatan. O, yun. Marami na raw siyang napatandang binata at napatandang dalaga. Talaga bang doktrina niyan? Opo. Kaya may dala akong himnaryo dito, alang-alang doon sa mga bagong miyembro ng samahang dating daan. Ito po. Ito yung kanilang himnaryo. Himnaryo, mga kaanib, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi sa Liga ng Katotohanan, Pilipinas. Pakita natin sa camera para makita nila yung nang malapit. Yan ang po ang himnaryo. Diyan po ay nakalagay, napansin nyo, mga kaanib, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan, Pilipinas. Ano po ang nilalaman ng himnaryo?
Ito po, pakinggan nyo itong nasa page 70. Basahin natin ang page 70, yung una, ayan. Yan pong page 70, nakalagay po doon sa second paragraph. Hindi ko na aawitin kasi ang pinaka-adaptation po niyan ay Ang Pipit. Ang title po niyan, Kay Jesus Laan Yaring Dibdib. Eto, hindi ko na aawitin, Bad Eli. Etong sabi sa second paragraph, hirap ang sasapitin ng bawat mag-aasawa. Sa mga huling araw, ito'y tandang makikita. Gutom at kasakitan ang kanilang masasalunga at sa wakas ng buhay ay parusa pang walang hangga. Eto na. Ako ay di naiibig. Pag-aasawa'y pawang sakit. Kay Jesus, laan yaring dibdib. Hanggang ako ay sumalangit. Ito ay sumpa kung di bibitiwan. Magpahanggang sa kawakasan. Napansin ba ninyo? Bakit po sa awit isinumpa na hindi bibitiwan na sila'y hindi mag-aasawa hanggang sa kawakasan? At dito naman po sa page 72. Hindi ko na aawitin. Ang adaptation po nito ay Ang Pipit. Yung kanina palang adaptation ng tono, La Paloma. Ito naman, Ang Pipit. Tinan yung title, Dalagat Binatang Kristiyano. Bibilisan ko po. May dalagang maganda, malinis at matalino, di mahuli ng tao, mabilis at lubhang listo, dahil sa lakas at mayroong tulong ni Kristo, di maibuwal na kasalig sa bato na si Jesucristo. Kahit binatang mayaman, maging siya'y gwapo. May gwapo pala. Ang payo ko'y mangagtigil, mangagbibigo lamang kayo. May binatang makisig, matapat kay Jesucristo, dalagay masasawi, pag-ibig limutin ninyo. Walang iibig sa amin kahit sino sa inyo. Sorry ninyong lahat, iglesa'y huwag dungisan, tayo'y Kristiyano. O kabataan, huwag na tayong mag-asawa. Malapit ang kawakasan ng mga ligtas sa parusa. Yan po ang nilalaman ng kanilang himnaryo. Hindi na raw sila iibig. Sapagkat laan na raw ang kanilang buhay, ang kanilang puso at pagkatao sa ating Panginoong Hesukristo. Isipin nyo. Kung totoo ito, bakit po si Mr. Daniel Rason, biglang ipinakasal ni Bad Eli sa huwes at pagkaraan noon ay kanya namang ikinasal dun sa kanilang samahan? Bakit si Mr. Daniel Rason, sa halip na itiwalag? Ba't ko po ito sinasabi? Kasi napakarami po ng itiniwalag ni Bad Eli. Isinerkular pa niya. Mga tumanda na binata't dalaga na biglang mag-asawa ay kanyang itiniwalag. Nakikinig po sa akin, marahil yung mga palihim na nakikinig at sumusubaybay sa akin, hindi ba't ipinanalangin pa po ni Bad Eli itong si Mr. Daniel Rason sa inyong kapulungan? Na ang sabi ay basbasan, pagpalain, nung hindi pa ikinakasal, sapagkat ang kanyang puso raw ay iniyalay na sa Panginoong Kristo. Pero bakit sa halip na itiwalag, nung ikasal sa huwes, ay ginawa pang pangalawang punong tagapangasiwa sa inyong samahang pangrelihiyon? Ba't biglang binago yung doktrinang yan? Kaya paano ngayon yung sinasabi ni Bad Eli kanina, nang sabi niya, hindi ako anya ng bobola, iba ako eh. Nangingiti ako. Iba niya siya sa lahat ng mga ngaral. Ulitin natin yung bahaging yun, alang-alang sa mga ngayon lang sumubaybay sa atin, na hindi na narinig. Eto sabi niya, magalit na sa akin ang lahat ng tao pag ang sinasabi ko totoo, sasabihin ko pa rin. Pero kung ang sasabihin ko'y pambobola lang sa kapwa, kahit upahan mo ko, hindi ako mambobola ng kapwa. Kaya nga iba ako sa lahat ng mga ngaral sa panahon ito eh. Hindi ako nambobola eh. Hindi rin siya mambobola. Kaya nga, mga kaibigan, dahil sa siya, mali-mali ang sinasabi,
hindi tapat sa kanyang ipinahahayag. Mali-mali. Ito po ang tanong, siyang sasagot. Yan ba pakikinggan ng Panginoon Diyos? Pagka nanalangin? O pakinggan natin si Bad Eli, itong kanyang pahayag. Kung masama ang dila natin, mandaraya tayo, mga mali-mali ang sinasabi natin, hindi tayo papakinggan. O, pahayag yan. Pagka mali-mali raw ang sinasabi, mandaraya tayo, o, hindi anya tayo papakinggan. Kaya sa mga nariyan po sa samahan ng dating daan, dumistansa kayo kay Bad Eli. Tingnan nyo, tanawin yung mabuti. Tama pa ba ang kanyang itinuturo at ipinahahayag na ito? Siya ba'y tapat sa kanyang mga sinasabi? O siya nang bobola, batay po sa inyong mga narinig? Ang problema, may mga iba't ibang akusasyon po si Bad Eli. Halimbawa, yung sa demanda. Anong sabi? Wala raw ho kaming laban sa kanya. Hindi raw kami magwagi o manalo sa kanya pagka ang pag-uusapan ay doktrina o aral sa Biblia. Kaya daw siya ay aming idinidemanda. Wala na namang katapatan yun. Una, pagdating po sa aral, hindi manalo si Bad Eli. Opo, hindi manalo. Pagdating sa doktrina, hindi manalo. Kaya nung kanyang ginagawa, palibhasa, ay kontra-kontra ang kanyang itinuturo. Ayun, nagmumura, nagtutungayaw. Kung ano-anong mga pamemersonal ang kanyang sinasabi mula sa namamahala sa sugo sa kapatid na Felix Manalo hanggang sa kasalukuyang namamahala sa kapatid na Eduardo Manalo. Mga attacking personal. Eh bakit? Hindi manalo sa doktrina eh. Oh, Brad Eli, hindi manalo sa doktrina eh. Ang katunayan, naghahamon ka ng diskusyon noon nung i-call namin, o diskusyon pala, debate. O, bigla mo sinabi, nung araw kasi may pahayag ako, debate doon sa Luneta, pero hindi ko sinabi ron na Iglesia ni Cristo ang hinahamon ko. O pagkatapos meron tayong kasunduan sa pamamagitan ng mga manggagawa mo, nakalagda pa yung iyong mga minister in charge, o yung tinatawag po na katiwala ng pangangasiwa, o yung district minister. O, hindi kayo lumitaw doon sa usapan, ay nakalagda na kayo. Anong nangyari doon sa Tarlac, doon sa Kapas Tarlac? Doon sa Parañaque, sa Batangas, sa Bulacan. Pero hindi kayo lumitaw. Anong sinasabi ninyo ngayon? Oh, ay gusto ko, sabi po ni Bad Eli, nidalagindi, gusto ko, puno sa puno. Ako niya, puno ng samahang pangreliyon, kaya dapat, ang gusto kong makalaban, yung manalo. Si kapatid na Eduardo Manalo nyo. At buhay pang KRD, sinasabi po niya, ang gusto kong malaban, ay si Iran yung manalo. Ay sabi ko nga po, hindi magkalebel. Hindi. Eh kung sa amin pa lang, hindi uubra mula kay Bad Eli Soriano hanggang sa kanyang mga katulong na district minister. Tapos, ang gusto pa niyang makalaban, palusot na lang yan alibay, ay ang tagapamahalang pangkalahatan sa Iglesia ni Cristo. Bakit pagdating sa iglesia, ang gusto mo, yung gusto po ninyo, yung namamahala? Kaya may tanong po kami kay Bad Eli Soriano, kay Dalaginding. Dalaginding, meron na po ba kayong nakaharap sa diskusyon o debate na tagapamahalang pangkalahatan or executive minister ng alinmang samahan pangrelihiyon? Meron po ba? Sinong puno ng samahang pangrelihiyon ang nakaharap ninyo? Meron po ba? Ni puno ng kamatis. Ni puno ng kamatis Wala kayong nakakaharap. Tapos ang gusto niyong makaharap, yung tagapamahala sa Iglesia ni Cristo. Eh bakit po, yan ang alibay na lang ni Brad Eli Soriano? Kasi po, alam niya, lahatin na, mula kay Bad Eli, kay Mr. Daniel Rason, hanggang sa lahat ng kanyang katulong na mga ministro at manggagawang mga ngaral, hindi po nila kayang banggain sa isang maginoong diskusyon. Pagka ang pag-uusapan ay doktrina o aral, hindi nila kayang banggain ang Iglesia ni Cristo. Kaya nga pagka magdedebate halimbawa sa harapan, halimbawa sinabi ni Bad Eli, sa Mateo 16:18, ang nagsasalita, itatayo ko ang aking iglesia, ang nagsasalita diyan ay ang Ama.
O, may ililito kaming video na sinabi na Brad Eli na nagsasalita sa Mateo 16:18 ay ang ating Panginoon Kristo. Kaya mangyayari, hindi na po si Brad Eli laban sa ministro ng Iglesia ni Cristo. Ang mangyayari, Brad Eli versus Brad Eli. O, kaya kakampi namin yung isang Brad Eli. Kaya dalaginding versus dalagindong. Ay nako, Brad Eli. At isa pa, paulit-ulit po, mga kababayan na sinasabi. At ito ang pang-brainwash eh. Pang-brainwash ito ni Mr. Elio Soriano sa kanyang mga miyembro, sa kanyang pagdudoktrina. Alam po ninyo, ang lagi sinasabi, bahagi ng kanyang pagdudoktrina, mamamatay tao. Oh, yun ang mamamatay tao raw po kami ng mga iglesia ni Kristo. Ito ra'y pumapatay. Ito sasabihin po namin sa inyo. Hindi po doktrina sa iglesia ni Kristo ang pagpatay ng kapwa-tao. Hindi po aral yan. Yan ay labag sa pagtuturo ng Biblia. Inuulit-ulit yan. Nangyari sa Punta Santa Ana. Alam nyo, mga kababayan po namin, dito po, pagka merong lumabag sa doktrina o aral ng Panginoon Diyos, ay itinitiwalag. Paano yan nangyari sa Punta Santa Ana? Hindi po kinunsinti ng pamamahala yun sa iglesia. Yun ay itiniwalag ng kapatid na Eranio Manalo at ipinakulong sapagkat hindi doktrina ang pagpatay sa Iglesia ni Cristo. Yan ay labag sa batas ng tao at batas po ng Panginoon Diyos. Kaya pagka rito may nabuhay sa iba't ibang uri ng kasalanan, halimbawa, pagsusugal, ayaw magbago, itinitiwalag, nakikiapid, nangangalo niya, ayaw magbago, itinitiwalag, inaaksyonan, o kaya ay pumatay, yan ay itinitiwalag. Bakit po? Sapagkat yan ay labag sa batas ng tao, higit sa lahat po ay sa batas ng ating Panginoon Diyos. Kaya may hamon ako kay Brad Eli Soriano. May hamon ako. Itinitiwalag po ba ninyo dyan sa inyong samahan yung may paglabag sa doktrina o aral ng Panginoon Diyos? Alam niyo, may kilala po ako mga kababayan. May alam ako na samahang pangrelihiyon dito sa ating bansa na kinukonsinti. Pinapayagan yung kabaklaan. Huwag naman magdaramdam sa amin yung mga nasa uring, sabi natin, kung tawagin ninyo ba ay third sex. Yan po'y labag sa Biblia, unang Korinto 6:9. Hindi ikapagmamana na karin ng Diyos. Pero alam ba ninyo, merong samahang pangrelihiyon, kinukonsinti, pinapayagan, alam na alam nung puno nila na yung marami niyang mga kalalakihan, miyembro, na kinukopkop at tinatangkilik ay nasa uring third sex. Nakikiapid sa kapwa lalaki, nagsasama sila. Alam na alam nung puno. Pero alam nyo yung ganong relihiyon, hindi itinitiwalag nung puno yung kanyang mga miyembro na nakikiapid sa kapwa lalaki. Bakit? Kasi alam niya, mauubos ang kanyang kalalakihang miyembro mula sa kanya. Siya mismo ay matitiwalang sapagkat siya mismo ay gumagamit sa kapwa lalaki. Pero inaagapan ko, hindi ko binabanggit ay si Brad Eli Soriano ang gayon. Baka magkaroon kayo ng ganong isipan. Hindi ko tinutukoy na si Brad Eli ay gumagamit sa kapwa lalaki. Wala ko sinasabing gano'n. Brad Eli, hindi ko po sinasabing bakla kayo. Wala po ako sinasabing gano'n. Hindi ko po sinasabing kayo ay gumagamit sa kapwa lalaki. Hindi ko po sinasabi yun. Kaya inaagapan ko. Ang binabanggit ko lang, merong samahang pagrelihiyon. Mula sa puno, alam niya na yung kanyang mga manggagawang tagapagturo na sa uring third sex, gumagamit sa kapwa lalaki, pero hindi niya itinitiwalag. Bakit? Sapagkat alam niya, kasama siyang matitiwalag. Walang matitira. Puro kababaihan na halos ang matitira sa kanilang samahan. Kaya, eto, nakikinig sa akin yung mga tagapagturo. Kung tawagin ay district minister pa yung iba, katumbas sa Iglesia ni Cristo, yung district minister,
Tapos sa inyo, sa ang dating daan ay ang katumbas po ay KNP o yung tinatawag na katuwang ng pangangasiwa. Kinukumusta ko po itong sina Glenn Labong. Kumusta ka na, Mr. Glenn Labong? Kumusta ka na, Mr. Alex Adora? Kumusta ka na, Glenn Gomez? At kinukumusta ko rin si Hamilan. Si Yuli. Si Mr. Danny Navales. Kumusta si Mr. Danny Navales? Si Mr. Josel Malyari. Itong si Mr. Eduardo Erese at maging si Mr. Roland Ocampo. Sagutin nyo sa inyong sarili. Kumusta kayong lahat na binanggit ko ang mga pangalan? Kayo ba ay nakaranas o hindi nakaranas ng kakaibang karanasan sa inyong punong mga ngaral? Nagtatanong lang po. At wala akong binabanggit kung ano yon. Kumusta kayo? Tapat ba siya sa kanyang sinasabi? O siya ay nambobola? Bakit mahalaga yung katapatan? Sapagkat alam nyo anong katangian ng isang tunay na mangangaral ng salita ng Panginoon Diyos. Babasahin ko sa inyo ang pahayag po ng dakilang apostol si Pablo sa unang Korinto sa 4:2. Ganito sinasabi niya, bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. Ano po ang hinahanap na katangian sa tunay na tagapangaral ng Ebanghelyo o salita ng Panginoon Diyos? Kailangan po maging tapat yung katiwala. Tapat. Hindi nang bobola. Kaya anong katangian ni Apostol Pablo bilang katiwala ng salita ng Panginoon Diyos? Tagapagturo ng Ebanghelyo. Basahin natin sa 2 Korinto sa 2:17. Ganito ang sinasabi sa atin ni Apostol Pablo. Sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos. May kilala ba kayo na ganyang mangangaral? Kinakalakal ang salita ng Diyos. Isinasangkalan ng Biblia para makahut-hut ng pera sa kanyang miyembro. Hindi ganyan si Apostol Pablo bilang tunay na mangangaral. Ulitin ko po, 2 Korinto 2:17. Sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos, kundi sa pagtatapat at gaya ng mula sa Diyos, sa harapan ng Diyos ay nagsasalita kami para kay Kristo. Ano katangian ni Apostol Pablo bilang tunay na tagapangaral? Hindi po nila kinakalakal ang salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat silaan niya ay tapat. Nagtatapat sila. Wala silang maitim o yung tinatawag na ulterior motive sa paghihingi ng abuloy. Malinis ang kanilang puso, kaya hindi sila hinahatulan ng kanilang budhi, lalo na ng Panginoon Diyos, pagka ang pag-uusapan ay pananalapi sa loob ng organisasyon o ng tunay na iglesia. Mahalaga ba na mabuhay tayo sa katapatan? Mahalaga po yun. Kaya dito sa Iglesia ni Cristo, inaakit po kami ng aming namamahala sa pangunguna ng kapatid na Eduardo Manalo, mabuhay sa katapatan, itaguyod ang katapatan. Bakit nabubuhay sa katapatan? Ang mga ministro, mga manggagawa, mga may tungkulin at lahat ng mga kapatid sa loob ng Iglesia ni Cristo, sapagkat nakikita namin sa Iglesia ang katapatan, ang katapatan ng namamahalang nangunguna sa loob ng Iglesia ni Cristo. Bakit importante yung pagiging tapat? Hayaan yung basahin ko po sa Kawikaan, sa 24:13, pahayag ng ating Panginoong Jesucristo. Ngunit, ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Bakit po napaka-importante na tayo ay mabuhay sa katapatan? Tiniyak po ng Panginoon Jesucristo, ang manatiling tapat hanggang wakas, yun ang maliligtas. Kaya dito sa Iglesia ni Cristo,
inaakay kami ng namamahala sa iglesia sa katapatan. Tapat sa Panginoon Diyos. Tapat sa pagsunod sa kanyang mga kautusan. May nakakakita man o wala. Tapat sa pakikitungo sa kapwa-tao. Tapat sa kaanib at hindi kaanib sa iglesia. Bakit po? Sapagkat yung katapatan, mahalaga yun. Mahalaga para tayo makarating po sa kaligtasan. E baka sabihin nyo, sa membro ng Samahan Datindahan, dito naman, inaakay din kami ni Bad Eli sa katapatan suriin nyo mabuti. Talaga bang totoo ang pag-akay sa inyo sa katapatan? At kayo ba ay talagang nasa tunay na daan na ang landas na tinatahak ay kaligtasan? Bakit po mahalaga? Baka may mga sumusubaybay din sa akin ngayon ng mga Katoliko, Protestante po kayo, Baptist, o kaya ay Jehovah's Witnesses, o kaya ay miyembro kayo ng Lutheran Church, o kung ano-ano pa. Bakit po mahalaga na matiyak natin na totoo ang daan na ating tinatahak? Ang relihiyon na ating kinalalagyan ay tunay na daan patungo sa Panginoon Diyos. Ba't mahalaga yon? Pakinggan nyo sa Kawikaan 14:12, ganito sinasabi po sa Biblia. May daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Kaya mapanganib po na paniniwala na dito na niya ako ipinanganak. Ba't pa ako aalis dito? Andito ang tatay at nanay ko, lolo't lola ko. Dito na niya ako mamamatay. Pakiramdam ko niya. Ito naman ang tunay na relihiyon. Kasi yung nagtuturo, pagka nagtanong, basa agad Biblia. Suriin natin mabuti. Baka gumagamit nga po ng Biblia, pero pinipilipit yung talata, binibigyan ng sariling pakahulugan, kaya inililigaw ang taong nakikinig. Sabi sa Biblia, may daan, tila matuwid sa tao, pero ang dulo niyaon, mga daan ng kamatayan. Kaya sa pagsusuri, ang panawagan ko po sa lahat ng mga sumusubaybay sa akin na hindi kayo kaanib sa Iglesia ni Cristo. Pag nagsusuri po kayo, naghahanap kayo ng relihiyon, yung tunay o tamang daan ng paglilingkod sa Diyos, maaari po ba isama ninyo ang Iglesia ni Cristo? Isama ninyo yung aral na aming sinusunod, nakabatay ba sa Biblia? Yung aming pagsamba, bakit kami may sinasagawang pagsamba? Bakit ang aming kinikilala, iisa lang ang tunay na Diyos ang Ama? Ba't kami hindi naniniwala na lahat ng relihiyon pare-parehong sa Diyos? Ba't kami walang mga imahen o ribulto na dinadasalan o dinadalanginan o pinipintakasit? Ba't kami sumasampalataya na napakahalaga ng tunay na relihiyon o tunay na iglesia? At bakit kami nagsasagawa ng pag-aabuloy? Bakit sa amin bawal ang ganito at sa ganito iniuutos ang ganon? Mahalaga po, suriin ninyo. At ngayon pa lang po, tinitiyak namin sa inyo, mga kababayan namin, lahat ng doktrina, aral na aming sinusunod ay pawang nakabatay po sa mga katotohanan nakasulat po sa Biblia. Sana pinakinabangan ninyo itong ating ginawang pagtalakay at maraming salamat po hangad namin na kayo ay nakinabang. At bago tayo magwakas, gaya po ng dati, binabati natin itong mga sumusunod. Si Brother Dennis Cruz ng Rockingham sa Australia. Olongapo City, kumusta po kayo? Isabela West, ayan. Yan po yung mga background natin kay Dalaginding para masaya. Ano po? Happy viewing po kay kapatid na, ayun, walang tigil ito. Kapatid na Rafael Orense at sa inyong buong pamilya dyan po sa San Carlos, Batangas North. At binabati na rin natin ang Ka-Erd Augusto, tagapangasiwa po dyan sa Batangas North. Pagbati po sa lahat ng tagare sa Norwich, United Kingdom. San Luis, Batangas, kumusta na po kayo? Kumusta po ang mga taga-Ususan, Metro Manila South, Noveleta, Cavite, Bakakay, Albay, mga taga-Macau, sumusubaybay sa atin, Karani, Dipano, lokal ng Seattle, Washington State, kumusta kayo? Caranilo, Nugget and Family, lokal ng Elizabeth sa New Jersey, ba? Ibang oras yan Si Ka Raymond Ascabano ng Sutterville sa Zamboanga City.
Pagbati rin po kay kapatid na Hazel Chan, Metro Manila, Hazel Chan. Sa Metro Manila South, Luca, Pangasinan. Wawa, Nasugbo, Batangas. Ba? Wawa, bakit wawa yan? Siguro naman, hindi ka awa-awang mga nari, ano po? Oslo East, Norway, sa Northern Europe. Kumusta po pag taga Northern Europe? Kibungan, Benguet, Abad Family, Santa Rosa, Laguna. At pagbati po kay kapatid na Arla, Ronald Racal. Ayun, pinasaya mo na naman kami Dalaginding. Kate Max, kumusta po? From Milan District. Pagbati po sa lokal ng Malolos, Bulacan South. Ayan. Alabang, distrito ng Metro Manila South. Pagbati po sa kay K.L. Lee, Kimberly Ruiz Espinita. Kumusta po ang mga taga-Sagingan, distrito po ng Central, Kamanaba area, J. Lago, ito pa, si Ka Demete, Dimatera family ng Baliwag, Bulacan, Aligis Bacolod, Birmingham, United Kingdom, Mackay, Australia East, Western Samar, Ganotis family, New Era Housing, malayo ito, sa Isla Cabanatuan City, Nueva Ecija. Northern Africa, kumusta po kayo? At si Kajun Soriano, walang palya sa pagsubaybay po sa atin ang Kajun. Ingat po kayo, Kajun. Malayo yan. Dito lang po kapitbahay ko dito sa Sierra Bella. Donald Cortez, Calaca, Batangas, kumusta po? Kapilamyo de Jesus, walang palya sa pagsubaybay sa atin. Capaps, Omnes, Guadalupe, Metro Manila South. Ate Connie, maraming salamat po at sa inyo ng Kuya Eli. Mamalagi nawa kayong ligtas sa lahat ng mga kapitbahay ko po yan. Pagbati rin po kay Ka Arman Mandap, Golden Acres, Metro Manila South. Kumusta po ang si Kalin Salpang? Kumusta po ang mga taga Paris, France sa Western Europe? Ingat kayo. At may mga sumusubaybay sa atin yan. Mga nagko-comment po yung ating mga viewers na miyembro ng Samangan Dating Daan. Salamat po. Ano man ang sabihin ninyo ng mga negatibo o pampabas. Ang totoo, ulitin ko, hindi po ako nagagalit sa inyo. Salamat po sa pagbibigyan nyo ng panahon dito sa aking programa. Kumusta po ang mga taga riyan sa La Castellana, distrito ng Valladolid? Kumusta taga Valladolid? Sa Negros Occidental, si kapatid na Ronald Canlas, ang tagapangasiwa ng distrito. Kumusta po ang mga taga riyan sa Happy viewing po, happy birthday kay Ka Louie Obut, Pangulong Diakono ng Australia. Ka Eric Reyes, kumusta po? Ayan, kumusta po si Ka Bong De Leon? Mukhang may mga nagsasagutan ng mga comment dito Huwag ko kayo mag-aaway. Pauwiin mo niya ang amo mong pugante. Kayo ang duwag, dami mong alam. Kasi paano uuwi dito yan? Kasi si Brad Eli po talagang the fugitive preacher. Ano po? Ang puganting mangangaral Pagbati po sa lahat ng taga Metro Manila South. Sino pa ito? Tagalokal ng Mexico, Pampanga East. Ingat kayo mga kapatid. Kumusta mga taga Calamba City sa distrito ng Laguna? Sa Caboral, Nieva Caboral family. Pagbati rin po sa taga Macau, nabati na natin ito. Kumusta po ang taga San Carlos City, Pangasinan? Magyan lahat ng taga Urdaneta, Pangasinan. Mga taga Cebu City, ingat kayo mga kapatid. Pagbati rin po sa lahat ng taga riyan sa Tokyo, Japan. Greetings po. Si Kalari Barion, ingat kayo. Tagalokal ng Candelaria, Quezon. Kumusta si Ka Dylan Ramos? Tagapangasiwa po ng Milan, Italy at sa lahat ng mga ministro, mga manggagawa
At sa lahat ng mga kapatid sa dakong yan, kumusta po ang taga, Luz Biminda, Cavite South? At binabati natin ang lahat ng taga riyan sa Mediterranean. Great Group Worship Service. Pampanga East, nabati natin yan. Pagbati po kay kapatid na Israeli Gatsalyan ng Batangas City. Sino pa? Sa kapatid na Norte Gamboa. Kumusta po ang panglimang Pangulong Diakono ng Alfonso Cavite South? Ingat po kayo. Ka Jesse Manrique. Galit ito. Ulol daw. Huwag iwasan natin yung ganyang pagsasalita. Huwag kayong mag-aaway kahit may mga nangbabas po dito sa atin. Hayaan natin sila. Frank Lobo Cunanan, kumusta po? Kumusta ang taga Czech Republic? Yung may mga dummy account na mga nagko-comment dito, yun ang katunayang sila po ay walang mabuting sasabihin. Kasi una, ikinahihiya nila yung kanilang mukha, pati yung kanilang tunay na pagkatao, kaya gumagamit ng mga dummy account saka magsasalita ng mga foul. Sabi nga ay foul. Hindi po ko nagagalit sa inyo. Pagbati po sa lahat ng mga tagariyan si Cabesi Ramos, sumusubaybay sa atin. Kumusta po ang taga KSA Distrito? Ayan, taga Cabanatuan, Camarines Norte, Laguna, lokal ng Imos. Hindi po kami takot kay Brad Eli. Si Brad Eli po ang takot. Pati sa comment po nito. Ang matakaw sa abuloy, nako. Kinalaki ko po sa nagdaan kung sino nagtatakda. Matindi, ang lupit ni Brad Eli pagdating po sa abuloy yan. Ang hirap Sapagkat ang miyembro po sa samang dating daan, mga kababayan, nako, hindi lang kayo makukuba, malulumpo kayo pagka kayong miyembro dyan. Sa tindi ng panghihingi ng abuloy ni Brad Eli, mauubos ang inyong kayamanan. Kumusta po ang mga tagariyan sa Gen Persons, lokal ng Planters? Ayun, si Ka Jeff Alfonso, lokal ng Central. Kumusta kay ni May? Pagbati sa mga taga Zamboanga City. Lokal ng Molina. Ka Gloria Molina. Ayun. Salamat po sa inyong pagsubaybay at ingat po kayo mga kapatid. Sana sa susunod nating FB Live ay samahan niyo ako at ibang paksa ang ating tatalakayin. Ang napatunayan natin dito ay hindi totoo na may buong katapatan ng pagpapahayag po ni Brad Eli. Salamat po sa inyo. Ingat po kayo.